Ang biyaya at kapayapaan ng Diyos ay suma sa inyo, mga kapatid sa Panginoon. Magandang pagkakataon muli, magandang gabi sa ating lahat sa isa na namang panahon ng pangangaral ng salita ng Diyos. Naway pinagpapala ang ating linggo at lalo na sa pagsamba natin ngayon na isang pagpapala para sa atin sapagkat tayo narito at makikinig sa Kanya sa mga biyaya ng salita. Tayo muna ay manalangin. Aming Panginoong makapangyarihan, aming Ama, kami ay lubos nagpapasalamat sa inyo dahil sa pagkakataon muli na kami ay uupo sa harapan nyo at tanggapin ang inyong biyaya, ang biyaya ng inyong salita. Samahan nyo kami sa pagtuklas ng mga bagong katotohanan at kahit man ang iba ay mga dating katotohanan, naway ang biyaya ng pagpapalakas ay maging amin upang baguhin muli ang aming mga diwa, ang aming mga puso sa paglilingkod sa inyo. Samahan nyo kami sa pagkikinig hanggang sa pag-unawa sa bawat bagay sa aming pag-aaral sa libro ng 1 Juan. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, ating sinimulan ang aklat ng 1 Juan at sa marami tayong mga mensahe na topical, tayo naman ngayon ay dadako sa exposition. Ibig sabihin, dito tayo sa mga talata talaga ng Biblia at mga kabanata na atin siyang pag-aralan na verse by verse. At sabihin natin word for word. We will expose the text. It will be an exposition message, exposing the text and its meaning, and by there we push to get the meaning and practical applications to our lives. At narito na tayo sa pang-apat na mensahe ng 1 Juan. Sinimulan natin ang unang mensahe sa Kristiyanong pakikisama at pumunta tayo sa chapter 1 pa rin natin yan, no? Si Jesus nating tagapagtanggol. So sa Kristiyanong pakikisama, nakadalawa tayo. Tapos sa chapter 2 tayo, sinimulan natin ng si Jesus ay tagapagtanggol. At sa nakalipas, sa chapter 2 pa rin tayo, sinimulan natin ang, pinag-aralan natin ang tunay na pagkakilala kay Kristo. Paano mo masabing tunay mo siyang nakilala bilang Kristiyano? Pinag-aralan natin yan sa Kapitulo 2, 3 hanggang 6. Ngayon dito tayo sa 7, chapter 2, Kapitulo 2 yan, verse 7 to 11. Yan ang ating pag-aralan ngayon mga kapatid. At ang ating pamagat ay ang ating pag-aaral ngayon ay patungkol sa pag-ibig, ang kahalagahan ng pag-ibig. Sinimulan ni Apostol Juan ang apostol ng pag-ibig, the beloved, ang tawag sa kanya, John the Beloved, ang apostol ng pag-ibig. At puno ng pag-ibig ang kanyang mga salita sa 1 Juan. Nagsisimula si Juan dito sa pag-ibig sa verse 7 hanggang 11. Tingnan natin ang halaga ng pag-ibig. Bakit mahalaga? Bakit ang sinasabing pag-ibig ay lubhang mahalaga para sa ating Kristiyano? Basahin natin mga kapatid ang ating teksto dito sa 1 Juan Kapitulo 2, no? Versikulo 7 hanggang 11. Mga kapatid, hindi ko kayo sinusulatan ng bagong kautusan, kundi ng dating kautusan na taglay na ninyo buhat pa sa pasimula. Ang dating kautusan ay ang salita na inyong nangarinig buhat pa sa pasimula. Muli, isang bagong kautusan ang isinusulat ko sa inyo, na siyang bagay na totoo sa kanya at sa inyo. Dahil lumipas na ang kadiliman at
ang tunay na kaliwanagan ang siya ngayong tumatanglaw. Siya na nagsasabing na sa kaliwanagan, siya ay namumuhi naman. At namumuhi naman sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa rin hanggang ngayon. Siya na umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa kaliwanagan at walang anumang pagkakataon na ikatitisod sa kanya. Subalit, siya na namumuhi sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman at lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pumaparoon dahil binulag ng kadiliman ang kanyang mata o ang kanyang paningin. Yan ang salaysay, mga kapatid, ni Apostol Juan. Sinisimula ng ating Apostol Juan ang pagsalaysay tungkol sa pag-ibig. At ayon sa ating binasa, siya ay sumusulat ng hindi bago. At sabi naman niya sa sunod, sumusulat siya ng bago. Ano ito? At ating napag-aralan na ito'y tungkol sa pag-ibig. Kaya sa mga talatang ito, ibig ipaliwanag ni Apostol Juan sa atin ang halaga ng pag-ibig. Bakit mahalaga ito? Tingnan natin. Meron tayong tatlo na aral na nagpapahayag, nagpapakita, nagpapatutuo na mahalaga. Tunay na mahalaga ang pag-ibig. Si Apostol Pablo noong sumulat sa Korinto, binigkas niya ang pag-ibig. At sabi niya sa tatlong binigkas niya, sabi niya sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ang pinaka dakila ay pag-ibig. Faith, hope, and love, and the greatest is love. Kaya tinatawag na nga niya the greatest is love. At yan ang pag-ibig ng Diyos, di ba? Alam niyo, isang singer na namatay na, siguro yon ang ikinamatay niya, si Whitney Houston. Umawit siya ng The Love of Self. The love of self is the greatest love of all. Kasinungalingan yan. Ang greatest, pinakadakilang pag-ibig ay hindi ang pag-ibig sa sarili, kundi pag-ibig ng Diyos. Ayaw ng Diyos ng ganon. Kaya siguro yung dahilan na ikinamatay ng babaeng ito. At ang ating pag-aralan ang kahalagahan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung bakit yan, tingnan natin ang sinabi ni Juan. Una, mahalaga ang pag-ibig na ito, mga kapatid. Bilang dating kautusan. Ang Apostol Juan nagsasabi na mahalaga ito sapagkat dating kautusan ito. Sabi niya sa verse 7, mga kapatid, hindi ko na kayo sinusulatan ng bagong kautusan, kundi ng dating kautusan. Ng dating kautusan, sabi niya, nataglay na ninyo buhat pa sa pasimula. Ang dating kautusan ay ang salita na inyo nang narinig. Tingnan nyo? Yan ang salaysay ni Apostol Juan. Ang mahalagang pag-ibig na ito ay, sabi niya, isang dating kautusan. Ang pag-ibig ay dati ng kautusan bilang pundasyon. Alam nyo, foundation, yun ay parang haligi. No? Sabi para makita natin na pag-ibig talaga ang kaniyang ibig sabihin nitong dating kautusan na kaniyang hindi na niya dapat daw isulat. Ipaalaala lang niya. Sabi niya sa pangalawang Juan 1:5, tingnan natin ang 2 John 1:5, sabi niya, at namamanhik ako sa inyo, ginang, na hindi sa para bang sumulat akong ng bagong kautusan, kundi yung taglay na natin, buhat pa sa pasimula. At sabi niya, na mangag-ibigan tayo sa isa't isa, o di ba? Ganon din ang sinabi ni Juan, susulat ng dati, at yan ay dito sa unuhan, hindi niya sinabi ang tungkol sa pag-ibig. Wala. Pero dito sa pangalawang Juan, binigkas niya. Kasi isa lang man ang sinusulatan niya ng mga sulat na ito.
Sabi niya, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Kaya mahalaga ito sapagkat ito ay dati ng pundasyon, dati ng kautusan ang pag-ibig. At ang ibig sabihin niya na pag tayo naging Kristiyano, kaagad naroon sa pinakamataas na lakad natin yung ugali ng Diyos at naging para sa atin. Yan kasi ang dahilan na tayo naman ay binuhay ng Diyos. Yan kasi ang dahilan na ang biyaya ng Diyos ay ating naranasan. Sabi nga ng John 3:16, sapagkat inibig ng Diyos ang sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Di ba? Dating kautusan, dating salita niya na ang pagbigay ng Diyos sa kanyang anak sa atin na si Kristo ay dahil sa pag-ibig. Kaya ang mahalagang pag-ibig nito ay sabi ni Juan, dating kautusan. Yan ang 7. At ito'y kautusan na taglay na natin buhat pasimula. Taglay atin na. Ibig sabihin, pag ikaw ay Kristiyano at kinilala mo si Kristo na umibig sa iyo, inibig mo rin siya. No? Hindi man tayo maging Kristiyano pag hindi natin inibig ang Diyos. Si Kristo na ating sinampalatayanan doon sa Ebanghelyo ay atin ring iniibig sapagkat inibig niya tayo. Yan nga dahilan na tayo'y naging kanya at tayo nagkaroon ng buhay dahil sa kanyang pag-ibig. Ito'y taglay na natin, sabi ng versikulo 7. At narinig na, ito'y kautosang dati nang nangarinig ng buhat pa sa simula. Narinig, taglay at narinig. Siyempre una, narinig muna. Narinig at naging taglay. Ibig sabihin, narinig mo, itinuro. Ibig sabihin, itinuro, binasa, ipinaliwanag, at naging taglay, naging atin. Paano ba natin naging taglay ang pag-ibig? Ayon sa sulat ni Pablo sa Roma 5:5, sabi niya, ang banal na espiritu ay ibinuhos ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu ang pag-ibig sa ating puso. Ibig sabihin, nagkaroon tayo nito sapagkat ibinuhos. Taglay natin. Wala tayo nito. Kaya sa pasimula, narinig na natin. Yan ang aral na itinuro mismo ni Jesus pala. Ni Jesus. Sabi nga ni Jesus sa Marcos 12:30, no? Kanyang binigkas ang salita ng ni Moses sa Deuteronomy chapter 5. Sabi niya, makinig kayo Israel, ibigin ninyo ang Panginoong Diyos ng buong kaluluwa, ng buong puso, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. At sabi niya sa pangalawa, at ang pangalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng inyong sarili. Ito ang utos. At lahat ng utos naroon sa 2 utos. Yun ang 10 utos, di ba? Hinati sa 2. Ang unang kalahati ay para sa Diyos at ang pangalawa ay para sa kapwa. Ang pag-ibig ay narinig na sa simula at ating taglay. Taglay mo, taglay ko. Dapat taglay natin. Minamahal natin ang Diyos at minamahal natin ang kapatid. Dapat marinig na nga dapat sa atin sa iglesia, na I love you brother, I love you sister. At taglay natin pag-ibig. Yan ang una. Ang mahalagang pag-ibig ay bilang dating kautusan naroon na sa simula, taglay na natin. Pangalawa, ang mahalagang pag-ibig ay pinapalakas at pinagtibay muli. Tingnan nyo, mahalagang pag-ibig ito. Pinagtibay at pinapalakas. Paano pinapalakas? Sabi ni Juan sa verse 8, sa 8, sa 7 sabi niya, hindi na ako susulat ng dati, anong bago. Dahil ang dating kautusan ay nasa inyo, taglay ninyo. Pag-ibig yan. Ngunit, ipinapalakas niya itong pag-ibig na dati. Ginawa na naman niyang bago sa 8. Muli, isang bagong kautusan ang isinusulat ko sa inyo.
na siyang bagay na totoo sa Kanya at sa inyo. Tingnan mo. Totoo sa kay Kristo at totoo sa atin. At ginawa na naman niyang bago. Ibig sabihin, pinagtibay, pinapalakas. No? Ibig sabihin, ang dati, no, ay ito ang tunay. Wala nang katapat nito. Di ba? May mga produkto na ganun. Dati pa hanggang ngayon. Mayroon tayong mga gusto-gusto sa buhay. Yung mga dati, yan ang mga original. Yan ang mga tate. Yan ang mga matitibay. Ganun yan. Ang dati na taglay natin ay sabi ni Juan, pinagtibay. Pag sabi niyang muli, isang bago. Ginawa niyang bago. Ang dati, binago. At ganun din, hindi naluluma. Ang dati, isang bagong kautusan ang sinusulat ko sa inyo na siyang bagay, na totoo sa Kanya at sa inyo. Totoo kay Kristo at totoo sa atin. Dahil naroon sa Kanya, ibinigay sa atin. Dahil lumilipas ng kadiliman at tunay na liwanag ay siyang ngayong tumatanglaw. Tingnan natin mga kapatid, mahalaga ito sapagkat pinapalakas at pinagtitibay muli. Ayon sa 8, ang kautusan ng pag-ibig ay pinagtibay at pinapalakas bilang bagong utos. Ang tunay na Kristiyano na nakakilala kay Kristo ng kanyang pag-ibig, na naging ang kanyang pag-ibig ay atin, kailangan laging nagbabago, laging laging tumitindi, laging umaapoy. Yan ibig sabihin ni Juan dito. Sabi niya, hindi ako sumusulat ng bago, ang dati, taglay ninyo, alam ninyo. Ngayon, bago ito, pero siya rin yung dati. Yan. Ang mga dahilan ng pagpapalakas ng pag-ibig bilang isang utos. Ano ang ibig sabihin ni Apostol Juan, no? Na papalakasin at pagtibayin ang pag-ibig. Ayon sa 8, dahil lumipas na ang kadiliman at ang tunay na kaliwanagan ay siya ngayong tumanglaw. Ang pag-ibig, sabi niya, isang bago. Hindi naman na bago talaga, nawala at kararating lang. Ang dati ay ating baguhin, ating pagtibayin, ating palakasin. Ano ang dahilan na sinabi ni Juan na kailangan yan? Sapagkat sabi niya, lumipas na ang kadiliman. Lumipas na ang kadiliman, una. Ang dating pamumuhay ay lumipas na. Sabi nga ni Apostol Pablo sa pangalawang Korinto 5:17, ang dating mga bagay ay lumipas na, di ba? The old things have passed away. Ganon, ang pag-ibig ay kailangang maranasan, kailangang bago, kailangang may pagpapatuloy, kailangang mainit, sapagkat wala na tayo sa kadiliman. Hindi tayo mga tao ng kadiliman. Ang mga tao ng liwanag ay patunay na laging nag-iibigan. Sabi nga ni Pablo sa Efeso 5:8, datit kayo'y kadiliman, ngunit ngayon ay liwanag na sa Panginoon. Once you were darkness, you were once in darkness, but now you are light in the Lord. Tingnan nyo, Ephesians 5:8. Kaya lumipas na ang kadiliman. Wala na, hindi na tayo sa kadiliman. Mga kapatid, dapat ang ating mga paningin, ating pag-iisip, bawal ang mga bagay ng kadiliman. Bawal ang mga bagay ng kasalanan. Bawal ang mga bagay ng walang kabuluhan. Bawal ang kamunduhan. Bawal ang anumang bagay na hindi nagbibigay papuri sa Diyos. Liwanag tayo. Lumipas na ang kadiliman. Pangalawa, sabi niya, sumikat na ang totoong liwanag. Yan ang 8, sabi niya. Dahil lumipas na ang kadiliman at ang tunay na liwanag ay tanglaw na. Sa English pa ay, the true light has shown. Tumanglaw na ang tunay na liwanag. Sinabi sa 1, ating binasa sa 1:5, ang Diyos ay liwanag
at sa kanya ay walang anumang kadiliman. O, di ba? Binasa na natin at pinag-aralan natin sa nakalipas. Yan ang pundasyon ng pakikisama ng Diyos ay liwanag. Dito, ang pundasyon naman ng pag-ibig ay liwanag. Ang liwanag at pag-ibig ay nagkakasama. Ang pag-ibig ay dapat pagtibayin, papalakasin dahil naroon na tayo sa liwanag. Lumipas na tayo sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag. Iniwan na natin ang gabi. Dito na tayo sa liwanag. Kung basahin mo ang 1 Tesalonica 5, sabi ni Pablo, tayo'y mga tao na hindi sa gabi, hindi sa kadiliman. Ibig sabihin yung gabi, di ba, kadiliman. Hindi tayo mga tao sa gabi, tayo mga tao sa araw, sa liwanag. Kaya ang gabi, ang dilim ay nagsasabi, nagpapahayag ng kasalanan, kasamaan. Ngunit ang araw at ang liwanag ay nagsasabi ng nagpapahayag ng righteousness, katuwiran at katotohanan at kabutihan. Tingnan natin ang pangatlo. Dito tayo sa pangatlo na sa katapusan. Mahalaga ang pag-ibig sapagkat ito'y naghahayag ng patutuo kung sino ang sa Diyos at sino ang hindi sa Diyos. Tingnan ninyo. Napaka-tindi nito. Ang pag-ibig ay isang palatandaan ng pagiging sa Diyos at hindi sa Diyos. Dito natin makikilala, ayon kay Juan, kung tayo ba ay sa Diyos at hindi sa Diyos. Ang pag-ibig ay sukatan, palatandaan ng pagiging sa Diyos at hindi sa Diyos. Basahin natin ang 9. Siya na nagsasabing nasa kaliwanagan o liwanag siya, na liwanag siya ay namumuhi naman sa kanyang kapatid. Namumuhi. Sa Bisaya pa nasilag. Namumuhi yung masama ang damdamin. Hate. Namumuhi. Pagkamuhi. Ano pa bang mga synonyms niyan? Kinakamuhian kita, di ba? Ang nagsasabi daw na siya ay nasa liwanag, ngunit namumuhi naman sa kapatid. Ibig sabihin, irony, no? Puti daw siya, pero itim. Yun ang sabi, nasa liwanag, pero siya ay namumuhi sa kapatid. Ano daw ang mangyayari? Sabi ng 9, ay nasa kadiliman hanggang ngayon. Nakakatakot. Hindi pala natin maaring sabing liwanag tayo at tunay na liwanag pero namumuhi sa kapatid. Ibig sabihin kung liwanag, hindi tayo mamumuhi sa kapatid. Pero ang sinabi dito, nagsasabing liwanag pero namumuhi sa kapatid ay nananatili, naiiwan pa rin sa dilim. Ang umiibig sa kapatid ay sa Diyos at ang namumuhi sa kapatid ay hindi sa Diyos. Naunahin natin itong baliktarin muna natin. Dito tayo sa una dahil parang nauna yung negatibo. Ibalik natin, ihuli natin yon. Ang umiibig sa kapatid ay sa Diyos. At ang namumuhi sa kapatid ay hindi sa Diyos. O ganun lang. So una, mahalaga ang pag-ibig sa naghahayag o nagpapatutuo kung sino ang sa Diyos at hindi sa Diyos. Palatandaan. It divides those that are of God and those that are not of God. So sino daw ang sa Diyos? Una, sila na umiibig sa kapatid ay sa Diyos. Tingnan natin ang verse 10. Siya na umiibig sa kanyang kapatid. So, pumunta tayo sa unahan muna. Iwanan muna natin ang 9. Siya na umiibig sa kapatid ay nananatili sa liwanag o kaliwanagan at walang anumang pagkakataon ng pagkakatisod. Ikakatisod sa kanya. So, ang umiibig sa kapatid ay sa Diyos.
ang pag-ibig ay taglay ng mga sa Diyos, taglay ng mga Kristiyano, naroon sa puso nila. Kaya sila umiibig sa kapatid. Sino palang ibigin natin? Una, siyempre ang Diyos. At pag iniibig natin ang Diyos, umiibig tayo sa kapatid. So, vertical, horizontal. Sa Diyos, una, ibinigay sa atin, iniibig na tayo, gusto niyang iibig tayo una sa Kanya. At pag inibig natin siya, iibig din tayo sa kapatid. Ganon ang mga taong sabi niyang hindi na sa liwanag, hindi na sa dilim at liwanag na. Umiibig sa kapatid. At sabi niya, walang paraan ng pagkakatisod sa kanya. Walang ikakatisod. Walang ma-stumble. Dahil may pag-ibig, hindi tayo masasaktan. May mga panahon siguro na misunderstanding. Pero ang mga Kristiyanong umiibig, hindi tayo natitisod. Pag tama ang ating lakad. Alam mo, si Jesus ay natisod ang iba sa kanya dahil mali ang kanilang pagkilala. Maaari tayong matitisod sa ating kapatid sa paraan na maling pakikisama. Pero kung tama lang ang ating pakikisama, tama tayong lumalakad para sa Diyos, hindi tayo matitisod sa kapatid na umiibig. Walang ikakatisod sa kanya. Walang maaring hanapin mong mali at masama sa taong nananahan sa liwanag at sa pag-ibig. Walang ikakatisod sa kanya, sabi ng Biblia. Yan ang una. Ang pag-ibig ay nagpapahayag, naging tanda, nagpapatutuo ng sa Diyos. Ang mga taong pag-aari ng Diyos, ang mga taong sa Diyos ay umiibig sa kapatid, nananahan sa liwanag. Naroon sila sa liwanag, sa 9, sa 10, nananatili sa liwanag. Ang mga umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag. So, liwanag ka, umiibig sa kapatid. Umibig ka sa kapatid, naroon ka sa liwanag. Yan naman ang sinabi sa chapter 1, di ba? Tungkol sa pakikisama. Ang Kristiyanong pakikisama ay yung ating pinag-aralan unang mensahe, ay pananatili sa liwanag. Pag ikaw ay sa liwanag, makikisama ka. Dito naman, pag nakikisama ka, iibig ka. May panahon siguro masaktan tayo. Hindi naman yan perfect, di ba? Ang ating pag-ibig na Kristiyano. Narito pa tayo sa lupa, makalaman. Hindi naman perfect na pag-ibig ang atin. Ang sa Diyos ang perfect. Ang ating panalangin na lalakas at itibay pa itong pag-ibig natin. Masaktan tayo kuminsan sa kapatid. Magkaroon tayo ng problema sa asawa, sa mga anak. Pero sa pagsisisi at paglilinis at sa pagpapatuloy ng buhay pananampalataya na ibabalik itong pag-ibig. Kaya sabi ni Juan, pinagtitibay at binabago. Siya ay nananahan sa liwanag. Yun ang sa Diyos na umiibig sa kapatid. Walang paraan ng pagkakatisod. Pumunta tayo sa pangalawa bagay na sabing ang mahalagang pag-ibig na ito ay naghahayag ng patutuo kung sino ang sa Diyos at hindi sa Diyos. Sa Diyos ang mga umiibig sa kapatid at umiibig sa Diyos. Sino naman ang hindi sa Diyos? Ayon sa pag-ibig, siya na namumuhi sa kanyang kapatid ay hindi sa Diyos. Ito tayo sa kabaliktaran. Ang umiibig ay sa Diyos. Ang hindi umiibig, hindi sa Diyos. Ibig sabihin, magkakapatid pero hindi umiibig. Parang laging iba ang damdamin. Kahit mayroon tayong mga mali, mayroon tayong hindi tama na ugali, mag-ibigan pa rin tayo. No? Ibigin natin ang kapatid. Nakita niya ako, mayroon akong ganito, ugali ko medyo ayaw niya, ako rin may ayaw ako sa iyo. Pero ang utos ng Diyos sa atin, ibigin mo. Ibigin natin. No? Tingnan mo ang mukha ng kapatid mo. No? Tingnan mo ang mukha ng kapatid mong babae. Hindi mo siya hindi mo kalooban na naging kapatid mo yan.
ang kalooban, ang dahilan na naging kapatid mo yan ay ang Diyos. Linigtas niya yan at ginawang kasama mo, kapatid mo. Ibigin mo siya. At ako'y ibigin mo, iibigin ko kayo. Oh. Ngunit ang siya na namumuhi sa kanyang kapatid ay hindi sa Diyos. Oh, hindi sa Diyos. Nakatakot ito. Namumuhi ba tayo sa kapatid? Pag tingnan ba natin ang kapatid natin ay wala tayong kaibig-ibig, mahalin natin. Hingi tayo ng tawad kung wala tayong pag-ibig. Dahil kung totoo ito na wala kang pag-ibig at namumuhi ka, sabi ng Biblia, ikaw ay hindi sa liwanag. Sabi niya sa 11. Hindi sa 11. Sa 11 at 9. Samta sa 9 at 11. Siya na nagsasabing nasa liwanag at namumuhi naman sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Hanggang ngayon. Huwag dapat tayong mamumuhi sa kapatid. Iiyakan natin ang ating kasalanan ito kung mayroon tayong pagkamuhi sa ating kapatid. Dahil siguro may nakita kang hindi tama, mali. Hihingi tayo ng tawad at maring makipag-usap pa sa kanya, kapatid. May pagkamuhi ako sa iyo. Dahil ganito, ganyan. Patawarin mo. Gusto kong ibigin kita. Kailangan yan. Magpatawaran tayo. Sabi pa nga, magpahayagan tayo ng ating kasalanan. James 5:16. Siya nanahan pa rin sa kadiliman. Nagsasabi pa siyang nasa liwanag. Ang mga tao daw na namumuhi sa kapatid, nagsasabing naroon sa liwanag. Tinan mo ang 9. Siya nagsasabing nasa liwanag, nasa kaliwanagan. Baliktad. Namumuhi sa kapatid, pero nagsasabing nasa liwanag. Maraming ganon. Kristiyano ako, nagsasamba ako diyan. Pumupunta ako bawat Friday. At Martes, Merkulis, mayroon kaming Bible study. Pero namumuhi ako sa kapatid. Meron bang ganun? Sana wala. Halimbawa lang yun. Dapat walang pagkamuhi. Dapat tayo mag-iibigan. Dapat bawat Friday, bawat pagsamba, shake hands, I love you brother, I love you sister. Pwede ba natin gawin yan? Lalo na ngayon matapos ang mensahe at matapos ng pagsamba. Siya na namumuhi sa kapatid ay hindi sa Diyos. At kahit nagsasabi siyang nasa liwanag, siya ay nananahan pa rin sa kadiliman. At ano pa? Hindi niya alam ang kanyang paruroonan sapagkat binubulag siya sa kadiliman. Tingnan nyo, ang namumuhi sa kapatid ay mayroong tinatawag na masamang kaloob mula sa Diyos. Ano ang kaloob niyang matatanggap niya? Hindi niya alam ang kanyang direksyon. Wala siyang tamang paruroonan. Ibig sabihin, kahit sabihin mong buhay ka, pero ang direksyon mo ay madilim. Sabi ng 11, hindi niya nalalaman kung saan siya pumaparoon. Wala siyang direksyon. Dahil binubulag siya ng ang kanyang paningin ng kadiliman. Naway, walang isa sa atin na namumuhi sa kapatid. Sapagkat ang pagkamuhi sa kapatid ay magdala ng kadiliman na lakad. Wala tayong puntahan na tama. Wala tayong bukas. Ito mga kapatid ang aral mula kay Apostol Juan tungkol sa kahalagahan ng pag-ibig. Mahalaga ito sapagkat ito ay dating kautusan. Mahalaga ito sapagkat ito'y binabago at pinagtitibay dahil kailangan laging bago. Mahalaga ito sapagkat ito'y palatandaan, nagpapahayag, nagpapatutuo kung sino ang sa Diyos at hindi sa Diyos. Ay pinagpapala tayo sa mga pag-aaral nating ito. Tayo manalangin, purihin ka aming Diyos sa inyong salita na aming pinapakinggan at pinag-aralan. Panginoon, tulungan niyo kaming tunay nga nawang maranasan namin ang inyong pag-ibig at wala nawang pagkamuhi ang bawat isa sa amin sa kapatid.
kung mayroon man kaming nararamdaman, naranasang pagkamuhi dahil sa galit o anumang bagay ng hindi pagkaunawaan, patawarin nyo kami. Turuan nyo ang bawat isa sa amin na magpatawad, o turuan nyo ang bawat isa sa amin na magpahayag ng aming kasalanan, pakumbaba at pagkilala ng kami nagkakamali. At turuan nyo kaming tunay ngang mag-ibigan, sapagkat ito'y taglay na namin sa simula pa. Narinig namin sa Ebanghelyo, narinig namin kay Kristo, narinig namin na ipinapahayag na ito ang tunay at dakilang utos na kailangan naming malaman at susundin sa buhay. Purihin kaming Diyos sa salitang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat mga kapatid sa isa pang aral. Naway gusto kong marinig kayo. Dapat sana meron kayong text man lang, kunting bagay na magpapalakas sa inyong pastor na nangangaral sa inyo. At papalakasin ang ating puso at kayo rin ay papalakasin ng Panginoon. Hanggang sa sunod na ating pakikinig at pagkikita. Amen.